Isang valedictorian. Summa cum laude. Isa? Okay. Yung pumasa, below 80, 75, 78, 79. Ilan na? Huwag ka mag-ambisyon ng valedictorian sa salutatorian. Huwag may tabo sa buhay mo, anak. Teka, ambisyon ka. 75 na, presidente ka. Yan. Sa Ilocano pa, simple. Ilocano, ano magsalita? Simple. Simple. Simple solution. Yan. O di, at least may dala ako dito ng kabutihan para mag-isip. Masyado, huwag naman na hindi mag-aral. Pero, Sos Maria Josep, kunting inom dyan. Well, it's 8, very late. I'd like to, kaya ano gusto ninyo marinig? Kaya ito, I promise ko. Ito promise ko sa inyo. Not in terms of years. 6 years yan eh. Not in terms of months. In weeks, you'd feel it. Malaman mo na nandyan na. Ito, ako alam mo, from my experience, ang nanay talaga pag tinamaan ng kamatayan ng anak, but no amount of justification or excuse will make. Gagalit talaga sa akin yan. O sinasabi ko na baka kapatid mo, o asawa mo, o anak mo, if I win, utusan ko ang military, pati police, to go and look for the drug lords. And to arrest them. Arrestuhin sila, and if they would offer a violent resistance, patayin mo lahat. Yan ang order ko. At sabihin ko sa human rights, ombudsman, wag mo ninyo akong pakialaman. May trabaho ako. Talagang linisin ko itong Pilipinas. Ito alam mo, sabi ko na nga, I do not have the credentials. Wala ako ba ipagyabang ni minsan sa buhay ko na summa cum laude, bartap na chair o ano. Pero abogado ako. Take one. I can be bright if I want to. Kung bright ka yan, doon ka na lang sa library, sige, aral-aral, parang buwang. Ang happy-happy, paano yan? Ang girls, Isos Marusek. Mabuti kung makuha mo sa isang araw na ligawan, pabalik-balik ka pa halos, maubos yung pera mo. Yung taga Maynila, masarap. Masarap. Matagal pasagutin. Ano ba ito? Naubos ang allowance ko, sige tayo labas, walang nangyayari. Hindi mo ako sinasagot, gaga. I will promise you this. Criminality, I will control it, suppress it to the minute. In weeks, ang drugs, talagang pipigain ko kayo. Kaya para makaintindihan tayo nga nagkikiusap ako sa inyo, you still have time. For government officials, pati criminals, may message ako text sa inyo. Alam mo kung ano yan? Stop. Stop the drug operation. Kami sa gobyerno, stop the corruption. Hiyain ninyo ako. Mahiya kasi ako, simple ako ng tao. Sabi ko nga, I cannot offer you anything. Wala ako nga. Ako, summa cum laude, dapat kasi, wala ako. Ordinaryo lang ako na tao, 75 lang. Kaya, huwag ninyo akong hiyain. Kasi nakakalalaki ka, yan lang ang ipinagyabang ko. Putang ina, hiritan talaga ito.
kayong taga-gobyerno, simply stop. I will formulate a policy. Office of the President down to the barangay. Isa lang ang policy dyan. Yung mga permit, lahat must go out lang sa gobyerno, itong mga Department of Finance, Department of lahat. NEDA. Takes you about 2 years. Nag-apply ako ng train noon para Davao, pinag-aralan na. Ngayon, ang dumating, presidente na lang ako, karumata. Putang ina kayo, bantay kayo sa akin. For all of the departments, ito tanda rin. For all of the departments, one department, 1 month, 5 ang signatures lang. NEDA, 48 signatures. Paano matapos? Upo niya niya. Classmate, tuloy ka dito. Yung makiat ka. Iba yung si... Classmate ko sa San Beda. San Beda, San Beda. Hello, school. Si Juan. Takbuhin kita. At pag matalo ito, bantay kayo lahat. Balikan ko kayo. Judge Muñez, class 72 kami sa San Beda. Pero sabi ko, nagkapoy sa judge, gobernador ka. Ano ko? 70. Retired na. Yung age namin, lahat kami ng may dalawa kaming classmate dyan sa Supreme Court, pero ayaw ko lang banggitin. Classmate namin talaga dyan Supreme Court. They're retiring also dyan. Tanda na. Kaya arak man si Jazz ka paminaw siyang panghadlo ko sa mga drug lord. Totoo yan. Totoo yan. Huwag din niyo akong hiyain. Kapag hiyain ka, patiin sa gobyerno. 1 month, 3 signatures. 3 to 5. Huwag. Davao mag-apply ka, permit, 3 days. After 3 days, yung opisina, saan doon yung papel, can no longer release it. He will have to forward the paper to me with a explanation. Bakit? Bakit it took you more? I want that for the entire Philippines. Kamong mga mga gobyerno, pagkagastos ng gobyerno, no special yung mga mabuhay class mo, economy. If you use money of government, economy kayong lahat. Pati yung hotel ninyo, yung lang, wag naman yung madumi, pero I will not use to yung hotel yung medyo mahal. It's not your money. You know, sinong taga Davao dito? Kaya. Nakita ninyo ako sa Davao. Buhay kayo. Ako, 1988 when I became mayor, pick up lang. 2016, pick up lang. Tanungin mo sila. Hindi ako nagbibili ng mga councilors. Gusto nila, sige, reklamo na sila po. Okay, sabi ko. May problema man. Tiga-order ako abansa para sa each of them. Tiga-abansa gagamit man ang taxi. Wala. This is not ours. Ito totoo talaga. This is not ours. So, man ka sa kanang bukid na hinay. Itong mga konsehal nga, may bukid sa distrito nila. Mayor, di ba kasakas ang abansa? Useless man. May problema. Order ko, itong bago ako mayor. I was in yung mayor. I was riding on a horseback. Ako, pakal ko sa bila mga konsehal, gusto nyo lahat. Kabayo. Para ride ng amon. Sabi ng mga konsehal ng babae na, paano kami niya na mayor practice lang na anay. May problema na. So,
I'm happy to see the Gusto mo judge really. po sa po ba? May medyo matanda na kami. Marami na kaming classmate na matay. Totoo lang. We have lost about a fourth, no? Of our classmates. Ay, may harang na. Mag-reunion kami. Amo na naman Pag magka-reunion kami, why naman tong usa? Alin? Sino? Kasi ay patay na. Kanus ka dyan, ka mauna ka. Ikaw may trabaho kasi malakan dyan ha. Legal na consultant. Dito to. Ako 71. That's what I said. I am old, I have no money, and I have a 71 years serious old na sa- problem in the family. Bata pa, misa pa. Sabi pa nga ng asawa ko, kung may pera ka, di pagamot mo lang ako ng gusto. Sabi ko, yes. Sige, mamili ka. Huwag problema sa akin. Ay, asawa eh. Kaya nga, Nagtanga-tanga. ewan ko kung bakit talaga ako napunta dito. It may be because nakita ko nga ang May bayan. abaw mo lang na fotobya. Ang Mindanao, ang droga, ang kriminal, pati yung corruption. Biro mo, kami hindi mo kaya, judge pati mayor. Di ka sulog ka sang bala diya. Davao, siling ko sa ilan na pinte, pagka way mga nandos Davao, pakaon ko na sa bala sa imon. Swallow it. Yun ang ganon. Pero yung ibang, ay yung mga hirap, Amo naman pa. yun pa, it is government oppressing the people. It is government that placing us in jeopardy in Mindanao. It is government who's tolerating sa kansang smuggling. Di maara sang eroplano ng kaibigan ko, takbo. Di eroplano niya, way bayad ni isang sentimos. Tax exempt. Pagkatapos. Di ang number niya, birthday pa niya. RP 513. May mga dance number pala. You know, the soldiers of Mama Sapano, the families, you know very well how to lose, how to deal with the nawala yung breadwinner. Hinihingi, kunti lang. Wala na, insecure na eh. Dagdagan mo yung 300,000. What can 300,000 provide for a family with 3 or 4 children? Naghihingi lang. Ang ginawa, tapos hindi konekta yung mga kaibigan ng administrasyon, anak ka ng libre, walang taxes. 44 million ang tax ng aeroplano na yun. Yan ang masakit sa akin. Ako baski napapano, kasi 20 years ako, I have to take care of the welfare of the people in my city. Nasasaktan ako doon sa Davao, kaya tinamaan si Pope. But I was ranting not against the Pope, but against the Filipino people working in Midway under the heat of the sun. Klaseng utak yan. You know Ramos did it sa Epic. In Subic Bay. And everything was good. It was secured. It was locked. It was a lockdown. Also, bakit mo sirahan ang boulevard, pati ang EDSA, no fly zone, no air traffic for 5 days, at saka magbigla mo na lang parahin dyan na sirado ng EDSA. Palakarin mo ang Pilipino under the heat of the sun, tapos nagbabaan, naglalakad, walang maian. Mabutit na lang doon sa footage nakita ko, ang mga babae ganon sila, sirado. So, yung babae was able to, maybe, I don't know, ihi or whatever. Putang inang buhay to. Kaya ako, I was ranting. Ako, at tinamaan tuloy si Pope. But it was not the Pope. Kagaya itong sabi ko na, Putang ina, mabuti pa ito. Galit ako. Yung pugoy, na-rape pa nila, tapos they attempted to go out of the jail, there was a shootout, namatay pati yung bata. Yung bata sa harap namin, hindi kami makalapit kasi may nakuha ring baril eh. But the boy was killed in the throes of death. So when we finally were able to recover the child,
lumuhod ako, lahat, sabi ko, it is a recorded history. Kasi lahat ng network na malaki, nandoon yung panahon na yun. Umiyak ako, putang ina, sabi ko, walang karason na sa mamatay ang tao. Kaya sa galit ko, kinuha ko yung usi ko, ako ang naguna doon. Kasi isang kwarto, puro simento yan, nagbitaw ako ng isang magasin. Ay, alam mo bala pag simento, ganon-ganon yan. Nakatago sila, but you know, sabi ko pagkatapos, sabi ko sa mga sundalo, patayin nyo lahat. Yan ang sabi. Kasi sinabi ko noong bago ako, putang itong mga unggoy na to. Tinan mo ang words ko ha. Wala akong reference sa babae na Australiana. Pareho yan magsabi ito, putang ina kumakain na ito, hindi pa nga kami. Mabuti pa ito, walang aral-aral, naging valedictorian. Ganon. Ang sinabi ko, ito mga putang inang unggoy na to. Naka-rape pa na magandang naunahan pa yung ngayon. Pero I was doing it, kita mo, it's funny. But I was relating an incident, ang yung sinabi ko, kuhang-kuha ng media noon. So I was relating, kasi may narinig ako na may isang babae na kuha nila ng affidavit na muro pa, na hinulog ko daw siya sa helicopter. Wala nang hinulog na. Meron ako hinulog, marami, pero babae. Ihulog kita sa swimming pool. Tapos ito, ang RPN, kinakalkal nila. They wanted to get yung footage na nagmura ako. Kaya inunahan ko na. May nagbulong sa akin, yan. Kaya sinabi ko yun, putang ina itong mga unggoy na to. Ay, tingnan mo, putang ina itong mga unggoy na to. Wala akong sinabi, putang ina yung babae na yan. Yung pangsalita na, buti po to, kumain, nakakain na tayo, wala pa, yung trabaho natin. It was really slang, tawag niyan, slang. Street. Ang slang, hindi yung, kasi pag-intindi niyo ng slang is, the song is not hard, the draw of the coming over the city, and that is not slang. Intonation, accent, or it may be the drawl. Ang slang is bastos na salita. Kaya, hoy, ito ko nito, putating ito dyan sa kanto. That's slang. That's slang. Binugoy ba? Binugoy pa kasalita. Mabuti pa itong lalaki nito. Hindi naman gwapo, kakuha ng asawa ng ganda. Ang ganda pa, siguro, marunong mag-ano yan. Slang. Tawag ng slang. Hindi yan, slang masyado. Drawl, intonation, or talagang accent. Yun. Pero sa totoo lang, sanay magyod ako magbaril ng tao. Mag-graduate na lang kami sa San Pedro. May binaril ako ng tao. Alam mo, abusado kasi. Every time yung slur, oy, Bisaya, dito. Yung judge ilaw na yan. Yan unang kasuntukan ng Batanggin nyo. Yan, okay na. Nung nag-brad na kami, patayan, kaya ng mga Muslim, mga Moro. Yan sila, dibidi. Kung ako ang magbiro, okay sa kanila yan. Kasi kami lang. Pero pagka yung gano'n, hindi ka naman Moro, huwag yan kasi. Pero kung kami, itong gago na ito, sige, hoy, mga Bisaya, nagkakalat sa mundo. Tangina itong gago na ito. Sila ka. Minsan, magtatapos na kami, kakagraduate na kami, binagtayan ko siya, sabi ko, ito may tama to sa akin bago kami maghiwalay-hiwalay sa San Pedro. Ginagano na, bully, bully! Kasi sa koridor kami, papasok. Sabi ko sa kanya, putang ina mo, pag tinamaan ako na, babarilin kita. Putang tinamaan ako sa ilong. Bag! Expel! Ngayon, ang nanay ko, hindi, nakasibat ako, nagbarko ako, kasi alam ko may introduce ko, may naabangan ako. Barko ako, nagbarko ako.
Sabi ng nanay ko, Ay, of course. oh, Rodrigo,